ng isang taong palugit ang samahan ng mga school service sa bansa para mapalitan ang lahat ng mga luma nilang sasakyan. Simula kasi sa pasukan, bawal na po ang mga school bus na 15 taong gulang pataas. At yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. May halo raw kaba si Pastor Paz tuwing sumasakay ng school service ang kanyang anak. Luma na kasi ang sasakyan, wala pang aircon. Kaya para raw siyang nabunutan ng tinik nang mabalitaang bawal na sa Hunyo ang school services na 15 taon o mas luma pa. Na-experience namin yung siksikan sa tapos hindi aircon yung school service. Parang pagdating sa school, hilo-hilo na yung bata. Noong Pebrero, inilabas ng LTFRB ang final memorandum circular na pinagbabawal bumiyahe ang mga lumang school service. Kaya napilitang bumili ng mga bagong sasakyan ang lahat ng school service operators sa eskwelahang ito sa Quezon City. Para makabawi, nagtaas sila ng 1 hanggang 200 pisong singil. We find ways na ma-upgrade nga yung we resort to some, syempre alam niyo na, maglo-loan, bank financing, yung mga ganon. Kasi syempre gusto namin i-maintain yung aming hanap buhay. Pero ayon sa National Alliance of School Service Association of the Philippines o NASAP, hindi mapapalitan bago magpasukan ang halos lahat ng school services sa bansa. Sa taya kasi ni Celso de la Paz, presidente ng NASAP, 90% ng nasa 30,000 na school service luma pa rin. At kung ipipilit daw ng LTFRB na ipatupad sa Hunyo ang kautusan, nasa 600,000 estudyante ang kailangang mag-commute papasok ng paaralan. Ito pong problemang ito ay hindi lamang po dito sa Metro Manila mararamdaman. Nationwide po. Noong 2013 pa, unang sinabihan ng LTFRB ang mga operator tungkol sa phase-out ng mga lumang sasakyan at nitong Pebrero inilabas ng LTFRB ang pinal na desisyon para ipatupad na sa Hunyo. Tutupad naman ng NASAP sa utos ng LTFRB pero bigyan lang daw sana sila ng 1 taong palugit lalo't hindi naman biro na bumili ng bagong sasakyan. Papatak daw ng 25,000 pesos kada buwan ang kanilang babayaran para sa bagong sasakyan nasa 40,000 pesos kada buwan lang daw ang kita ng operator. Bawas pa rito ang bayad sa driver, assistant, gas at maintenance. Kung meron nang magrereklamo ng school service, hindi po dapat ang LTFRB kung hindi ang mga magulang o kaya mga estudyante. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng LTFRB sa panawagang ito. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.